Nakalayawan na sila ngayon, Brad Edwin, nagbibigay ng panahon, ano? Yes. Pero yung para sa Diyos, wala na. O kaya minsan pagka may nakita ka na visitors, Brother Willie, linggo nasa ganitong lugar Talagang makakaramdam ka ng lungkot sa kalooban. Kasi hindi sila ganon, umpisa. Hindi sila ganun umpisa Sabi ko nga, Brad Edwin, di ba? Bakit ka po sa pag-ibig sa tao? Oo. Hindi kayo nadadala. Yan na naman tayo Di ba, Brad Edwin? Tama. Bakit, di ba, nabigo ka, nasawi ka sa pag-ibig? Opo. Hindi ka gumib up. Hindi ka sumuko. Di ba? Talagang nagmahal ka uli. Yes, sumubo ka uli. Oo, pero pagdating sa Diyos, Brad Edwin, Yes. yung pag-ibig sa Diyos, ang may atraso naman ni si Soriano Yes. Hindi naman ang Diyos, hindi naman si Jesus Christ. Tama. Ba't pati sa Diyos nagalit tong ibang Exeter? Ewan ko ba sa mga Brother Willie? Pati ang Biblia sinunog pa, Brad Edwin. Oo, Brother Willie, mali. Noong mapanood ko yung Biblia sinusunog ng Exeter, naku, sabi ko, patawarin ka na din sa ginagawa mo na yan. Mabuti pa sana kung litrato ni Brad Eli ang sinusunog Okay lang. Ni KDR di ba? Okay lang, mga bulaan naman talagang mga mangangaral yung mga yun. Yes. Pero para sunugin mo yung Biblia, Brad Edwin, salita ng Diyos yung nakasulat dun. Susunugin mo. Diba? Dito nga sa Pilipinas, magsunog ka ng bandila, may kaso ka di ba? Yes. Brad Edwin. Opo, kasi Brother Willie, parang ang naging interpretasyon ba nila? O si Brother Eli, ginamit ang Biblia sa sa pandarahya. Parang hindi mo na pwedeng gamitin yung ginamit ni Brother Eli para itama mo yung nakasulat doon sa Biblia, Brother Eli. Yes. Ituro mo. Oo, ganun ang nangyari sa ibang mga Exeter, Brad Edwin. At ako'y nalulungkot. Yes. No? Na sila proud pa na pagka-araw ng linggo sila'y nagkakainan na lang. Nagkikita-kita para magkainan, magkwentuhan. Ano paliwanag ng Panginoong Hesus dyan sa tawagan? O Marcos 4:18-19. Basahin naman po natin. At ang mga iba yaong nangahasik sa dawagan, ang mga ito yaong nangakinig ng salita. Tuloy. At ang mga pagsusumakit na ukol sa sanglibutan, at ang daya ng mga kayamanan, at ang mga pita sa ibang mga bagay na nagsisipasok, ang nagsisiinis sa salita, at ito'y nagiging walang bunga. Yan, Brother Edwin. Opo. Yung sa dawagan naman, sila pala, Brother Edwin, yung sa talatang 18, balikan natin, yung mga nakinig ng salita, Opo. Ang nangyari sa talatang 19, dahil sa mga pagsusumakit na ukol sa sanglibutan, at ang daya ng mga kayamanan, at ang mga pita sa ibang mga bagay na nagsisipasok, ang nagsisiinis sa salita, at ito'y nagiging walang bunga. Sila yung mga tao, Brother Edwin, na talaga namang naniwala Opo. sa mga pinapangaral. Yes. Talagang, sumampalataya naman sila Opo. sa kanilang mga napakinggan dito sa ating pangangaral. Kaya lang, Brother Edwin, noong eto na yung mga pagsusumakit na ukol sa sanglibutan, Yes. naapektuhan sila. Opo. Kasi meron silang mga ibang napagbalingan na, Brad Edwin, Opo. ng pansin. Attention. Oo, kumbaga hindi na ang priority ang Diyos. Yes. Na-divert na sila, Brad Edwin. Meron na silang nakita sa loob ng iglesia na agaw ng focus, Brother Willie. Oo, ang ibig ko sabihin, Brad Edwin, na sa simula nakikinig sila Opo. Pero noong meron ng iba pang mga dumating, Opo. doon sila na nabaling na. Opo. Nawala na yung priority. Opo. Hindi na ang Diyos ang priority. Sanlibutan na, Brad Edwin. May mga dumating na problema. Inuna na yung problema. Opo. Yun muna ang hinarap yung Sinet problema. aside muna ang Diyos, Brother Willie. Oo. Kailangan ng pera. Talagang nagpursige na sa pera, Brother Edwin. Nagsumakit sa pera, Brother Willie. Oo. Hanap buhay, trabaho, wala na akong oras dyan, Opo. pagod na ako. Sa trabaho pa lang ubos na oras ko, pagod na ako, Yes. makikinig pa ako dyan. Ayan, Kulang Brother na oras Edwin. to, Brother Willie. Oo. Kumbaga, sa mga bagay na material na sila,
nag-focus, Brad Edwin. Yes. Yun yung malungkot dyan na nangyari. Sa umpisa, nakinig, naniwala. Opo. Sa sandaling panahon lang, Brad Edwin. Opo. Pero nung dumating na yung mga pagsusumakit sa mga bagay ng sanlibutan, saka yung daya ng kayamanan, talagang sila gusto nang magpayaman na magpayaman. Opo. Gusto maranasan ng lahat ng masarap. Yes. Di ba? Mga pasyal-pasyal na yan. Gusto libutin na ang buong Pilipinas, ang buong mundo, Brad Edwin. Opo. Nawala na ng oras, ng panahon para sa Diyos. Yes. Yon, Brother Edwin, ang mga tao na ang puso gaya sa dawagan. Yung mga kalayawan, yung mga bisyo, yon. Dahil doon, Brother Edwin, Opo. na sila hindi sila nakapagpatuloy. Yung salita ng Diyos hindi nagbunga sa kanila. Yes. Yung mga nasa Facebook, nasa YouTube, sila ba kagaya noong binabanggit na sa talinghaga na mga dawagan, Brother Edwin? Natawa ko doon sa comment ni Brother Nestor Nuel and Brother Willie. Sabi niya, ako lusot na sa dalawa. Ewan ko lang doon sa dalawa. Ayan. Ito. At least sa honest siya, Brother Willie. Yung dalawa lusot na siya ron. Yan. Pero doon sa dalawa, hindi pa siya sigurado, Brother Willie. Terminator, focus na sila sa mga pamamasyal. Oo naman, siyempre, masarap. Oo, yung ngayon, para sa ibang exiters. Yun ang kanilang priority kaya, Brother Willie. Ngayon, nawala na ng oras sa Diyos. Yung linggo, kinalimutan na nila bilang araw ng pagsamba. Ayun, totoo yung Brother Edwin. Yes. Ganyan ang nangyari na nakalayawan na sila ngayon, Brother Edwin, nagbibigay ng panahon, Yes. Pero yung para sa Diyos, wala na. O kaya minsan, pagka may nakita ka na visitors, Brother Willie, linggo nasa ganitong lugar Talagang makakaramdam ka ng lungkot sa kalooban. Kasi hindi sila ganon. Umpisa. Hindi sila ganun umpisa Sabi ko nga, Brother Edwin, di ba? Bakit kaya po sa pag-ibig sa tao, hindi kayo nadadala? Yan na naman tayo Di ba, Brother Edwin? Tama. Bakit, di ba, nabigo ka, nasawi ka sa pag-ibig? Opo. Hindi ka gumive up. Hindi ka sumuko. Di ba? Talagang nagmahal ka uli. Yes, sumubo ka uli. Oo. Pero pagdating sa Diyos, Brother Edwin, Yes. yung pag-ibig sa Diyos, ang may atraso naman si Soriano Yes. Hindi naman ang Diyos, hindi naman si Jesus Christ. Tama. Ba't pati sa Diyos nagalit tong ibang exeter? Ewan ko ba sa mga Brother Willie? Pati ang Biblia sinunog pa, Brother Edwin. Brother Willie, mali. Noong mapanood ko yung Biblia sinusunog ng exeter, naku, sabi ko, patawarin ka na doon sa ginagawa mo na yan. Mabuti pa sana kung litrato ni Brad Eli ang sinusunog Okay lang. Kuya, Ni KDR di ba? Okay lang, mga bulaan naman talagang mga mangangaral yung mga yun. Yes. Pero para sunugin mo yung Biblia, Brother Edwin, salita ng Diyos yung nakasulat doon. Susunugin mo. Diba? Dito nga sa Pilipinas, magsunog ka ng Mandila, may kaso ka di ba? Yes. Brother Edwin. Opo, kasi Brother Willie, parang ang naging interpretasyon ba nila? O si Brother Eli, ginamit ang Biblia sa sa pandaraya. Parang hindi mo na pwedeng gamitin yung ginamit ni Brother Eli para itama mo yung nakasulat doon sa Biblia, Brother Edwin. Yes. Ituro mo. Oo, ganun ang nangyari sa ibang mga exeter, Brother Edwin. At ako'y nalulungkot. Yes. No? Na sila proud pa na pagka-araw ng linggo sila'y nagkakainan na lang. Nagkikita-kita para magkainan, magkwentuhan. Sabi ko, pwede naman magkainan, magkwentuhan. Kung araw ng linggo yan, basta yung para sa Diyos nagawa na. Oo, nahin na sa Diyos, Brother Willie. Nahin yung para sa Diyos. Pag tayong pumayag na sa loob ng isang linggo, Brad Edwin, yung 6 na araw nga ibinigay na sa atin. Oo. Para sa pagtatrabaho natin, kung ano yung mga gusto nating gawin. Yes. Tapos yung linggo na ilang oras lang naman para sa Diyos. Brad Edwin, Yes, opo. Ayaw pa nating ibigay. Tama. Sabi po ni Attorney Ligan, Brother Willie, ang pasalamat ko naman dyan ay hinahanap ako ng panganay na kapatid na si Jesus Christ. Naging swerte ko yun. Amen, amen. Swerte. Ayun, Brother Edwin, nakakatatlo na tayo. Yes, Brother Willie. Ikesa natin yung tatlo na yan. Opo. Makita natin yung mga may ekes. Opo. Tabi ng daan, ekes. Batuhan, Yes. ekes. Dawagan, ekes. Yes.
Kasi walang kaligtasan yung tatlo na yan, Brother Edwin. Oo, Brother Hindi maliligtas. Puro hindi nagpatuloy yung mga yan, Brother Willie. Oo, kasi yung salita ng Diyos hindi nagbunga sa kanila. Yes. O ngayon, yung pang-apat na, puntahan natin, Brother Edwin. Opo. Mabuting lupa. Yes. O tayo kayo kasama rito, Brother Edwin. Opo. Sa mga nasa Facebook, nasa YouTube na mga ka-Bible study natin. Ano ba ang paliwanag ng Panginoong Yesus? Yan sa mabuting lupa, Marcos 4:20. At iyaon ang nangahasik sa mabuting lupa na nakikinig ng salita at tinatanggap ito at namumunga ng tig-30, tig-60 at tig-100. Ayan, Brother Edwin. Opo. Dito pala sa ika-4, Yes. yung mabuting lupa. Opo. Nung dyan mahasik yung binhing salita ng Diyos. Yes. Dahil mabuting lupa, Yes. matabang lupa, Brother Edwin, ano? Namunga yung binhi. Yes. Namunga ng tig-30, tig-60 at tig-100. Ngayon, Brother Edwin, anong katunayan na yan ngang mabuting lupa? Yan isang klase ng puso ng tao na yan nga yung maliligtas at pagiging tapat sa Diyos. Sa Lucas 8:15, basahin po natin mga kapatid, mga ka-Bible study, ang talata na ito. At ang sa mabuting lupa ay ang mga pusong timtiman at mabuti na iniingatan ng salita, pagkarinig, at nangagbubungang may pagtitiis. Ang mga binabanggit na mga tao na ang puso ay mabuting lupa, Brad Edwin, Opo. sila yung matyaga sa pakikinig ng mga salita ng Diyos at isinasabuhay Yes. yung aplikasyon ng salita ng Diyos, isinasabuhay yan. Opo. Sila yung mga tumanggap sa salita ng Diyos, tumanggap sa Panginoong Jesucristo, at sila yung mga makikitang nagbabagong buhay na, Brother Yes. Edwin. Amen.